Nagpapatuloy pa rin ang preemptive evacuation ng mga otoridad sa mga apektado ng bagyo sa Cebu, kung saan nagagamit ngayon doon ang modular shelter na unang ginamit ng tumama ang malakas na lindol sa probinsya. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Matapos manalasa ng Bagyong Tino sa malaking bahagi ng Cebu sa ilang araw nitong pamamalagi sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR na nag-iwan ng malaking pinsala sa mga kabahayan at istruktura doon, kasalukuyan ngayong nanunuluyan pansamantala ang mga residenteng lubos na naapektuhan ng bagyo sa modular housing unit sa Bayanihan Village sa Barangay Poblacion San Remigio pa rin sa Cebu nang magsagawa ng preemptive evacuation ng mga otoridad. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, ang mga modular units na ipinagamit sa mahigit 100 pamilyang lumikas dulot ng bagyo ay matatandaan na una nang ginamit ng mga nawalan ng tirahan dahil sa tumama namang magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre sa probinsya. Sabi ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagtatayo ng mga modular shelter sa mga lugar na binagyo, nilindol o tinamaan ng kalamidad ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng komportableng matutuluyan ang mga pamilya at individual na magiging biktima. Bukod sa Cebu, nagpapatayo na rin daw ang DSUD ng mga housing units sa Davao at iba pang lugar sa bansa. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.